O eto mga kababayan ha, isang seryosong katanungan. Kumusta ang lagay ng ating presidente? Nagbitay pa rin ba? Kasi, nakalimutan natin mga kababayan, hindi na pala tayo nagtatranslate ng Bisaya. Kumusta na ang lagay, sitwasyon ng kalusugan ng ating presidente? Okay pa rin ba? Dahil kung ating matatandaan mga kababayan, kamakailan lang nag-viral yung post ng isang doktor mga kababayan na anya, unang tingin pa lang daw niya sa itsura ni PBBM, alam niyang mayroong sakit na. Mayroon nga bang sakit si PBBM ngayon? Hindi ba ito malubha? Dahil kanina mga kababayan, habang nagsasalita siya sa araw ng kagitingan, yung kinaumagahan na yung wala pa si Admiral mga kababayan, di umano. Dahil kinahaponan, andun si Admiral sa kanilang video, di umano. Ay habang nagsasalita si PBBM mga kababayan, ay dumugo ang kanyang bunganga. Oh, tingnan niyo oh, iwi. Yak, at ano ba itong RTVM? Oh, PTV? Bakit niyo pinukus talaga? Alam niyo oh, hindi ba nakikita yan ng cameraman? May masisibak na naman dito mga kababayan na dumugo ang kanyang bunganga. Oh. Finokus. Oh, panoorin nyo mga kababayan bago pa mabura. Andun sa RTVM, andun sa YouTube, araw na kagitingan basta speech niya. At andun sa TikTok, mas malinaw mga kababayan. RTVM. Habang nagsasalita si PBBM mga kababayan, dumugo ang kanyang bunganga. Panoorin nyo po ha. Ay, tamang-tama oh. po. Eto ha, eto mga kababayan ha. Eto yung umpisa, di ba? Wala pang dugo. Ang nangyari po rito. Dahil clear na clear pa ang kanyang ipin na madilaw mga kababayan. Ewan lang natin no, bakit ang dilaw ng ipin ni BBM? Ikumpara nyo sa kanyang damit mga kababayan na barong oh. Di ba yung barong? Medyo may pagkadilaw pa yan. In-adjust pa nga itong color nito mga kababayan eh. Pero mas dilaw pa ang kanyang ipin mga kababayan sa manilaw-nilaw na barong. Pag gunita. At pansinin nyo ang kanyang ngipin ha. Pansinin nyo ang kanyang ngipin. Biglang nagkaroon ng dugo mga kababayan. Ang kagiti ay na ang inyong eto na. Nag-umpisa na ha. Dyan mga kababayan. Dyan mga kababayan. Pansinin nyo. May dugo na. May pangiwi-ngiwi pa. Ganyan tingnan nyo Hindi ba yan sa pagngingiwi ng mga kababayan? May nakagat siya sa kanyang cheeks. Dugo ba yan o hindi? Hindi po edited yan mga kababayan dahil galing yan sa kanila. Ang tanong natin dito mga kababayan, ha? Mas malapit ha. Kung ang dugo ba na ito, galing ba sa ngipin? Galing ba sa kanyang cheeks? O galing sa kanyang baga? Dahil kung, usog, pag masyadong malapit, BBM. Dahil kung galing ito sa kanyang baga, mga kababayan, lungs, mas delikado. Mas delikado. Okay lang kung siguro nakagat niya accidentally ang kanyang cheeks dahil alam naman natin ha, wala tayong ibang ibig sabihin na mga kababayan natin. Lagi naman siyang ngumingiwi, di ba? Totoo naman. Ngumingiwi. Bakit nakagat niya habang nagsasalita? Hindi ba kaya mga kababayan, mayroon siyang gingivitis? Mas delikado yan. Although, per se, yung gingivitis mga kababayan ay hindi masyadong serious talaga na health conditions, pero nag-a-add up yan mga kababayan eh. Dahil nakakabasa na tayo doon sa mga may malilikot na isip mga kababayan sa mga komento. Na ang isa, hindi natin sinasabi si BBM ha, ang isa sa mga side effects mga kababayan sa paggamit ng cocaine, hindi natin sinasabi si BBM, ay gingivitis. Halos lahat ng sumisinghot ng cocaine mga kababayan ay mayroong gingivitis. Dahil aside sa ini-snort, ay! Oles! Lumayo ka! Ganyan. Aside sa ini-snort yan nila mga kababayan, sa kanilang nose, ilong, ay iningungudgod nila yan sa kanilang gums. Ganyan, parang tinututbrush mga kababayan. At yan mga kababayan ang nagkukos ng gingivitis dahil nasisira po ang gums niyan dahil nagiging acidic yung cocaine daw. At nasisira din ang ngipin. Yan ang pinagtagpi-tagpin ng mga malilikot na isip. So tanong natin sa iyo, Claire Castro. Pakitanong kay Claire Castro mga kababayan kung bakit dumugo yung bunganga ni BBM. Dahil ba yan sa gingivitis? O dahil ba nakagat niya ang kanyang cheeks? O lips? O inner cheeks?
O galing ba ang dugo na yan sa kanyang baga? May karapatan pong malaman yan ha, na sambayan ng Pilipino kung ano sitwasyon yan. Although. Tingnan nyo mga kababayan, oh. Dugo! Pasensya na mga kababayan na medyo ayaw ko makakita ng dugo eh. Basta, dumugo yung kanyang bunganga. Ngipin lang ba yan, Claire Castro? Gingivitis? O ano na? May sakit ba ang ating Pangulo na hindi natin nalalaman? Baka makatulong kami. Promise! O hindi naman tayo naghahangad mga kababayan na mapahamak sa ang isang tao sa sakit. O dahil hindi naman maganda din yan, di ba? Kung may sakit siya, pwede na siyang bumaba sa pwesto. Pwede yan Pwede yan mga kababayan yan. Hayaan niya na si Sara. Sasabihin na naman ng mga bangagan mga kababayan na, ano kayo, siniswerte? Talaga, siniswerte kami. Aside sa natutulungan niya ang kanyang health, mga kababayan, kung bababa siya sa pwesto, napakalaking bagay yan sa sambayan ng Pilipino. Hindi na kami magtitiis hanggang sa 2028 kung bababa siya sa pwesto, mga kababayan. At masasalba ang ating bayan. Panoorin natin itong sabi ni Roque ha. Basta ito ha. Tingnan nyo. Unti-unti mga kababayan, medyo nawala dahil siguro nalulunok niya mga kababayan ang dugo. Siguro ngipin lang ng gingivitis yun, no? Pero nung nag-umpisa siyang magsalita mga kababayan, wala. Na merong katotohanan. Ang nauna lang sinabi ni PRRD at ni Agent Morales na talagang gumamit ang Marcos Jr. ng droga. Isa sa mga nag-a-add up na rin mga kababayan sa mga malilikot ang isip. Eto nga, yung kakakita nyo lang kung gingivitis ba yun. O nabubulok ang kanyang ngipin. Dahil isa rin sa mga common sa mga gumagamit ng cocaine daw mga kababayan bubulok ang ngipin dahil yun nga, ini-scrub nila mga kababayan yung droga daw sa kanilang gums at sa kanilang ngipin. At nagiging acidic yan. At in turn, nabubulok ang kanilang ngipin. Kaya nga dumidilaw daw mga kababayan dahil parang nagiging sensitive yan ang kanilang gums at sa kanilang ngipin. Ayaw nilang itututbrush dahil masakit. Kaya naninilaw-nilaw daw ang mga ipin ng gumagamit. Hindi natin sinasabi si BBM. Ewan na natin. Kiputi naman ng ngipin ni BBM, di ba? Maputi ba? Kayo nang bahala. Hindi po yan conclusive, pero alam mo sa batas, ang tawag dyan is yung totality of evidence. Eto, totality of evidence. May evidence ng bago. Meron talagang basihan para paniwalaan natin na talagang wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Kaya nga po ang tanging solusyon dyan ay magpa-hair follicle test. Yan na lang, BBM. Madali lang naman yang tapusin yung issue mo sa droga. Para matahimik na, magpa-hair follicle test ka. Make it monthly. Kung hindi weekly. Marami ka pa namang buhok, di ba? Kung tayo niyan mga kababayan, yan ang binibintang sa atin. Tapos nabibinyagan pa tayo ng bagong pangalan. Sa halip na ang ganda ng ating pangalan, the Junior, nagiging bangag ang tawag ng mga tao sa iyo mga kababayan. Madali lang yang solusyonan magpa-drug test. And then kung mapapatunayan mong negative ka, tapos ang usapan. Tapos, wala na. What if positive? Kung positive naman, you need to step down. Hindi ka naman ikukulong sa paggamit ng droga in case. Tutulungan ka, iparehab. Pero, after mong gumaling, may pananagutan ka pa rin. Dahil sa kaliwatkan ng issue ngayon, lalo na sa kurakutan, o iba't ibang issue mga kababayan, na nangyayari sa ating bansa, haharapin niyo pa rin yan. Pero, kung positive naman siya mga kababayan, pwede niyang gamitin na habang positibo siya, parang hindi siya nadiretso na sa pag-iisip. Kaya nga, delikado Ngayon pa lang dapat malaman na kung gumagamit ba o hindi. Dahil what if totoo gumagamit? Mapapahamak tayo. Mio, wag naman sana ha, wag naman sana. Lalong-lalo na andito na ang mga missiles ng Amerika. Wag naman sana. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.